Lumipas ang deadline pero hindi nagpakita sa Kamara si Congressman Arnolfo Teves Jr. Kaya isinara na ng House Committee on Ethics and Privileges ang kanilang investigasyon. Sa ilalim ng rules ng Kamara, pwedeng parusahan ang isa nitong miyembro sa rekomendasyon ng Committee on Ethics sa paglabag ng Code of Conduct at disorderly behavior. Maaring censure o reprimand ang parusa kung papayagan ng majority ng miyembro ng Kamara. Posible ring masuspinde ng hanggang 60 araw o mapatalsik kung papayag ang 2/3 ng mga miyembro. Nauna nang sinabi ng kampo ni Teves na gusto naman nilang makilahok sa mga deliberasyon pero sa pamamagitan sana ng teleconferencing. Hindi ito pinayagan ng Kamara. Pag hindi ka allowed by the House, yung travel outside mo, you are deemed absent. Kung absent ka, hindi ka allowed din na mag-join sa mga activity dito sa House. Kahapon po ay humiling kami na siya ay magpaliwanag ng virtually kasi may House rules naman po ron yung hybrid system eh. Sabi po nila, sabik silang marinig yung panig ni Congressman Teves. Paano po yun pero may condition silang personal na dumalo. Sabi ni Congressman Espares, sakaling magpakita bukas si Teves bago ibaba ang desisyon, ang plenaryo na ang bahala kung bibigyan ito ng konsiderasyon. Samantala, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nakatanggap siya ng text message mula kay Teves kahapon pero hindi raw niya ito sinagot. 4 pang suspect na may kinalaman sa pagpatay kay Degamo ang sumuko sa militar. Nakatakda silang i-turn over bukas sa DOJ. Iginiit ni Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. na hindi siya nagtatago. Sa pahayag sa kanyang Facebook page, sinabi niyang pumunta siya sa Amerika noong February 28 para magpa-stem cell at magpa-check up. Uuwi raw siya dapat noong March 8 pero nangamba siya dahil sa banta sa kanyang buhay. Dismayado raw siya sa pagdawit sa kanya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Isa raw sa mga narinig niyang anggulo kaya siya tina-target ay may mga tao raw na gustong masolo ang negosyo ng isabong. Sabi ni Teves, matagal na siyang walang negosyong isabong. Narinig din daw ni Teves na galing sa palasyo ang utos na idiin siya, lalo na tungkol sa pagpatay kay Degamo. Pero naniniwala raw si Teves na walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Wala pang pahayag tungkol dito ang Malacanang. Kaya ako nagsalita ngayon dahil sinabihan ako na may order daw galing sa palasyo na idiin ako, lalo na doon sa killing. Pero bago pa yung killing, may operation na. At may nagsabi din sa akin na may order din daw sa palasyo. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na si President BBM mag-o-order na tirahin ako or i-operate ako para lang masolo ng ibang tao ang sabong. Will provide all kinds of security kung anong gusto mo. Mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Maglanding ka kung saan mo gusto. O maglanding sa Basa. Papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit ng 1 kilometro. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nanawagan kay Congressman Arnolfo Teves Jr. na umuwi ng bansa. Kasunod iyan ang pahayag ni Teves na hindi siya uuwi dahil umano sa seryosong banta sa kanyang buhay. Habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. Pagka masyado nang late, we will have to move without any discussions with him. Git ng Pangulo, wala siyang natatanggap na impormasyon ng anumang banta sa buhay ni Teves. Hindi rin daw isabong ang punot dulo ng issue. This is about the killing of Governor Degamo. Pure and simple. Hiling naman ni Teves sa bagong video kaninang hapon. Sana lang mapagbigyan niyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng proteksyon sa akin. Hinihinga namin ang tugon ng Malacanang, sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. It's a lot of drama. Tama na yung arte. Masyado siya maarte. Ang mga kasamahan ni Teves sa Kamara, pinatawa na siya ng 60-day suspension dahil sa pagiging absent without official leave. Sabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, handang umuwi ang kanyang kliyente kung matitiyak ang kanyang kaligtasan. Sinabi na rin daw niya kay Secretary Remulla at House Speaker Martin Romualdez kung nasaan ang kongresista.
Kanina, dumalo si Topacio sa unang preliminary investigation sa reklamong illegal possession of firearms and explosives laban kay Teves at iba pa. Kaugnay iyan ng matataas sa kalibre ng baril na nakuha sa raid sa bahay ni Teves noong March 10. Giit ni Topacio, planted o itinanim ng mga pulis ang mga ebidensyang nakuha at hindi dapat tanggapin sa korte. Kinukwestiyon ng kampo ni Congressman Arnolfo Teves Jr. ang basihan ng ipinato na 60-day suspension ng Kamara sa kanya. Ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, magpapadala sila ng sulat sa House Committee on Ethics and Privileges para humingi ng paliwanag kung bakit nabaliwala ang House rules na dapat may 2 araw na notice bago magsagawa ng special committee hearing. Pinapaklaro rin nila kung bakit sa halip na 10 ay ginawang 5 araw lamang ang palugit para makapagbigay ng panig si Teves. Pag-aaralan daw nila ang sagot bago magdesisyon kung magsasampa sila ng kaso sa Korte Suprema. Sabi naman ni House Secretary General Reginald Velasco, maaring magmosyon ng kampo ng kongresista. Kaugnay naman sa seguridad na inalok ni Pangulong Bongbong Marcos, ayos naman daw ito, sabi ni Topacio, pero gusto pa nilang maayos ang mga detalye nito. May wish list din daw si Teves kay House Speaker Martin Romualdez bago umuwi ng bansa. Ayaw sabihin ni Topacio kung ano-ano ang mga ito, pero lahat daw yan ay may kaugnayan sa kaligtasan ni Teves. Pinalibutan ng mga sundalo at pulis ang compound na ito sa Santa Catalina, Negros Oriental. Business property umano ito ng dating gobernador at kongresista ng probinsya na si Pride Henry Teves. Kapatid siya ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na idinadawit sa pagkamatay ni Governor Roel Degamo. Sa bisa ng isang search warrant, hinalughog ang compound. Tumambad ang mga matataas na kalibre ng baril, sandamakmak na mga bala at bulto-bultong pera na aabot daw sa 18 million pesos. Sinalakay raw ng PNP-CIDG ang compound dahil sa tip ng impormante. Wala raw itong kinalaman sa kaso ni Degamo. This is for illegal possession of firearms. Merong ammunition for 9mm, 45, 5.56, and merong mga bala ng shotgun. There are bullets or ammo for, they say, M14. Sabi pa ng CIDG, may isang hindi tukoy na tao mula sa compound na nagtapon ng mga armas sa labas ng compound at tumakas. May mga naaresto rin daw na may mga dalang armas. Wala si Henry sa lugar ng maganapang raid na tinawag ng kanilang abogado na patuloy na harassment laban sa pamilya Teves. Maraming reasons. Maybe they want to, they think that it would be politically expedient to break the hold of the Teveses in Negros politics. Maaring negosyo, isabong. Samantala, hiniling na ng kampo ni Congressman Arnie Teves sa House Committee on Ethics and Privileges na bawiin ang 60-day suspension laban sa kongresista. Pero ayon sa komite, ang mga kongresistang bumoto para sa suspensyon ang maaaring magmosyon na bawiin ang suspensyon. Pero dahil naka-Lenten break na ang Kamara, sa May 8 na raw ito pwedeng gawin. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, malapit na nilang matukoy ang mastermind sa pagpatay kay Governor Degamo. Nang tanungin tungkol sa mga alegasyon ni Teves na sineset up siya sa pagkamatay ng dating gobernador. Alam mo, ang dami ng sinasabi ni Mr. Teves. Basta simple lang. Gumawa ka ng kalokohan, talagang dapat kang managot. At kung ikaw ay pumatay ng tao, dapat kang managot. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may kakasuhan na kaugnay sa pagpaslang kay Degamo bago matapos ang buwan. Pero hindi pa raw alam kung kabilang dito si Congressman Teves. Hindi na lang din daw sa pagpatay kay Degamo na iuugnay si Teves. May 17 tao raw na pinatay ang kampo niya at posible pang humaba ang listahan. Iimbestigahan pa raw ang bawat kaso ng pagpaslang. Dagdag pa ng Justice Secretary, may organisasyon sa Negros Oriental na binubuo ng 7 hanggang 10 tao na sangkot sa mga pagpatay na maaari raw may kinalaman sa pagpatay kay Degamo. We have to investigate them systematically to get the necessary data. Wala pang pahayag ang kampo ni Teves sa iba pa umanong kaso ng pagpatay at sa pahayag ni Abalos. Hindi raw bababa sa 2 ang nakikita ng Department of Justice na mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ang isa raw sa mga pinaghihinalaan o kaya itinuturing na mastermind, tinext pa si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Last week,
Congressman Teves texted me. I think they're considered, they're being considered as masterminds, but I don't know yet. I have to get it from the panel of prosecutors. But right now, the way it's progressing, that's the direction we're heading. Inirekomenda na ng DOJ ang paghahain ng 9 counts of murder laban sa 6 na isinasangkot sa pagpatay kay Digamo. Si DILG Secretary Benhur Abalos hinimok ang mastermind at iba pang sangkot na sumuko na. Sa dami ng mga armas, bala at pampasabog na nakuha mula sa sugar mill compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, lumalakas daw ang ebidensya laban sa mga sangkot sa pagpatay. Ang ilan sa mga nakuhang armas, nakabaon pa raw sa lupa at kinailangan pang gamitan ng backhoe. Sinong gagamit niyan? Bigla isipin natin at bakit hinukay ng malalim. It will be used for future, di ba? Purposes. Ganun kasimple ito eh. Isa sa ilalim daw ng PNP ang mga baril sa forensic examination para matukoy kung ginamit ito sa iba pang krimen. Sabi naman ni Remulla, ibinunyag ng isang sumukong sospek na ginamit ng grupong pumatay kay Digamo ang isang bahay sa loob ng sugar mill compound ni dating Governor Pride Henry Teves. Sa isang text message, sinabi ng dating gobernador na handa siyang humarap upang sagutin ang mga katanungan sa kanya. Magiging transparent din daw siya kaugnay sa kanyang mga naging komunikasyon at transaksyon. Sa isang radio program, sinabi rin ni Teves na hindi raw nakapag-renew ng license to own and possess firearms ang kanyang mga security officer. Sinabihan na raw niya ang mga tauhan na magpalit ng ahensya na kumpleto ang lisensya. Nananawagan naman ang abogado ni Congressman Teves kay Remulla. File the case para tapos na so we can defend ourselves. Kasi sa ganito, we cannot defend ourselves eh. Huwag na sanang magsalita kung hindi pa sigurado. Sa isang sulat sa House Committee on Ethics, umapila rin sila na bawiin na ang suspension laban sa kongresista. Hindi naman nila nakaapekto sa integridad at reputasyon ng House of Representatives ang pagmamatigas nitong hindi umuwi ng bansa dahil sa banta sa kanyang buhay. Natanggap na raw ng Kamara ang sulat ng abogado ni Congressman Teves. I am not hiding. I will not hide. I will not run. Handa raw si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na patunayang wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. I am giving my waiver to all my communications, emails, phone logs, everything. Even my banks. I will waive my bank secrecy law so that they can check what is my capability, what my meager possessions are. Hindi na raw niya ikinagulat na idinawit siya sa pagpaslang, lalo't magkalaban sila sa pagkagobernador noong eleksyon. Itinanggi rin niyang sa kanya ang mga nakuhang armas at halos 19 milyong piso sa compound na pag-aari ng kanilang pamilya. Ayon sa PNP, hindi lang mga armas ang kanilang natumbok sa compound. Na-recover din sa Chief Security Officer ni Teves ang mga litrato ng pinatay na si Governor Roel Digamo at ang mapa papunta sa bahay niya. Ang Chief Security Officer ay isa sa 3 na aresto sa compound ni Pride Teves. Ito nga pong si Nigel, kasama rin po siya at isa siya sa mga tumulong po doon sa mga gunmen during the casing and surveillance. Tingin ng CIDG, ginamit na ang ilang baril sa mga dati ng pagpatay sa probinsya. Hindi ordinaryo ito. May tripod, may scope, at hindi naman ibabaon ito kung hindi guilty yung isang tao. Hindi ibabaon ito. At mostly na nakuha namin ay walang serial number. Pero itinanggi ni Teves na Chief Security Personnel niya si Nigel Electona. Kaugnay sa mga litrato at mapa na nakuha mula kay Electona. And he will have to answer for that. Definitely. He is not in any way connected to Tulong. He's connected is we pay him to give us security to secure the compound. Ayon sa abogado ng 3 inaresto, iginiit ng mga ito na wala silang kasalanan. Nang tanungin ang mga suspect tungkol sa kanilang kaugnayan sa dating gobernador, sa 10 na arestong gunman naman sa pagpaslang kay Governor Digamo, 4 pa lang ang nasampahan ng kaso. Ang pamilya Digamo patuloy raw nangangamba sa kanilang buhay. Nakatanggap pa raw sila ng balibalitang may patong sa kanilang mga ulo. 5 million, si Governor 50. Yung 2 anak ko siguro at yung nephew ko, tigti 10 million yun. So sabi ko, hindi lang si Arnie Teves ang mastermind dito. Sa tingin ko, even Henry Teves is a mastermind.
Nang tanungin namin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung itinuturing na mastermind si Pride Henry Teves. I will not answer specific questions regarding their role in the crime. He's being charged for violation of the firearms law. Panawagan naman ni Pride sa kanyang kapatid. All your brothers, even your parents, believe that it's better to come. Kami ditong naiiwan, kami ang naiipit eh. Ginigipit daw habang nasa kamay ng CIDG ang 3 inaresto sa raid sa sugar mill ng mga Teves sa Santa Catalina, Negros Oriental. Ayon sa abogado ni Nigel Electona, Jason Timtim at Junilo Mayugma Jr., pinipilit silang paaminin na iniutos ng mga Teves na ibaon ang mga nakuhang armas. Planong magreklamo sa Commission on Human Rights ng kaanak ng 3 inaresto. Itinanggi naman ng CIDG ang alegasyon. Sasagutin daw nila ang mga ito sa tamang forum. Pumirma naman ng waiver of confidentiality si dating Governor Pride Henry Teves para masilip ng mga otoridad ang kanyang bank account at phone records. Bukas din daw ang board ng kanilang kumpanya na HDJ Ventures na magpasa ng resolusyon para buksan rin ang kanilang mga libro at ipakausap ang kanilang mga tauhan. Sabi naman ng abogado ni Congressman Arnie Teves, nasaan daw ang pruweba sa alegasyon ng byuda ni Governor Roel Degamo na ang magkapatid na Teves ang utak sa pagpatay sa gobernador. 10 salaysay na ang nagdadawit kay Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa pagpatay kay Governor Roel Degamo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ilan dito mula mismo sa mga nahuli at sumukong miyembro ng assault team na umatake kay Degamo. Sa ngayon, hindi pa raw may tuturing na fugitive o pugante si Congressman Teves dahil sa gumugulong na proseso ng batas. Pero marami raw itong dapat ipaliwanag. Sinisikap naming hinga ng pahayag ang kampo ni Arnie Teves na nauna nang nagsabing hindi ito makabalik bansada sa pangamba sa seguridad. Itinanggi naman ni DILG Secretary Benher Abalos ang paratang na planted umano ang mga armas na nakuha sa compound ni dating Governor Pride Henry Teves. Binawi na rin ang mga lisensya para sa pagmamay-ari at para magdala ng armas ang magkapatid na Teves. Gayon din ang mga anak ni Congressman Teves. Hawak na raw ng Department of Justice ang isa umano sa mga mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Degamo at 8 iba pa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tumakas ng Negros Oriental ang nasabing mastermind at nahuli ng NBI sa ibang bahagi ng bansa. Tumanggi si Remulla na sabihin kung politiko, opisyal ng gobyerno, sundalo o bahagi ng law enforcement ang nahuling suspect. Pero kilala raw ito ng byuda ni Governor Degamo. Sabi ni Remulla, 2 hanggang 3 mastermind pa ang pinaghahanap. Samantala, nakarecover ng sari-saring gamit na pagmamay-ari umano ng mga sumalakay kina Degamo. Nahukay daw ito ng Special Joint Task Force Negros sa loob ng sugar mill ng mga Teves sa Santa Catalina, Negros Oriental. Kabilang dito ang isang silencer, mga basyo ng kalibre 45, panglinis ng long firearms, mga sunog na damit at isang flash drive. Nakarecover din ng mga ID at mga personal na dokumento tulad ng certificate sa training course sa pagka-AFP Scout Ranger ng isa sa mga inaresto. Diretsahan ang tinukoy ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Congressman Arnie Teves bilang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Itinuturing ng case closed ng DOJ ang krimen. Ayon kay Remulla, 7 hanggang 8 miyembro ng assault team na ang direktang nagturo kay Teves. Partikular dito ang video call sa pagitan ni Teves at Marvin Miranda, isang military reservist at matagal ng security aide ng kongresista. Nahuli si Miranda ng NBI noong nakaraang linggo sa Barbaza, Antique. Iba-iba raw ang binigay ni Teves na motibo kay Miranda para ipapatay si Degamo. Tinukoy ng DOJ si Miranda na siyang bumuo ng team at kumalap umano ng armas para sa krimen. Isinailalim na sa inquest proceedings sa DOJ si Miranda na nahaharap sa mga reklamong murder, frustrated murder at attempted murder. Patuloy naming sinisikap na makuna ng pahayag si Miranda. Ang kampo ni Teves hindi na raw magkokomento at hihintayin na lamang daw ang paghahain ng reklamo.
Nasa isang bansa sa Southeast Asia pa rin si Teves. Nasa proseso na rin ng NBI na ilagay si Teves sa Blue Notice ng Interpol. Ikinatutuwa naman ng pamilya Digamo ang development sa investigasyon.